Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si J.J. Arcila Jr., ang naatasan na talakayin ng Kabanata 7 sa El Filibusterismo na pinamagatang si Simon. Para sa ating tatalakayin ay, una ay balik-aral, mga tauhan at deskripsyon, talasalitaan, buod, piling sabi at pagsusulit. Bago tayo dumako sa ating bagong tatalakayin na kabanata ay magbalik-aral muna tayo sa nakaraang tinalakay na kabanata. Ang unang katanungan ay, dinadalaw ni Basilio ang libingan ng kanyang ina sa tuwing uuwi siya sa San Diego. Tama. Ilang taon na ang lumipas matapos mamatay ang ina ni Basilio? 13. Pumunta si Basilio sa Maynila upang magpaalila at mag-aral. Kanino nagpaalila si Basilio? Kapitan Tiago. Saan dumalaw si Basilio noong Noche Buena? Sa libigan ng kanyang ina. So, dahil tapos na tayo sa ating mga balik-aral, ay dumako naman tayo sa ating mga karakter at kanilang mga description. Ang una dito ay si Simon. Nagpapakita ng determinasyon, talino at pagiging mapanlinlang. Siya ay may layunin na maghiganti at magdulot ng pagbabago sa lipunan at handang gawin ang lahat upang makamit ito. Ang sunod naman dito ay si Basilio. Determinado at matatag na hinaharap ang mga pagsubok sa buhay. Siya rin ay maparaan at sa kanyang trabaho bilang isang mangolekta ng abono, siya ay may kakayahang harapin at gampanan ang mga pagsubok para sa ikakabuti ng kanyang kalagayan. Para sa ating mga talasalitaan naman ay, lumuntad o lumabas, sa takot na matuklasan pa siya ay ipinisya ni Basilio ang lumuntad at magpakita na. Naglagaglag, naglibot, naglagalag ako at nagpunyaging makaipon ng malaking halaga upang maisakatuparan ng aking mga balak. Naglisaw o nagkalat, ang iyong kamatayan ay maaaring ibintang sa mga tulisang naglisaw rito. Hinagilap o hinanap, ang kabilang panig ng katawan ay natatago sa kadiliman. May hinagilap siya sa mga bulsa pagkatapos ay yumuko upang ikabit ang talim ng isang asarol at ikinama sa dulo ng kanyang baston. Ipinagkanulo o magtaksil. Iyan ang dahilan, Basilio, kung hahayaan kita ngayon. Gayong magiging mapanganib sa akin dahil maaring ipinagkanulo mo na ako sa pamamagitan ng iyong di maiangat na pananalita. Alam mo kung sino at paano ako nagdusa. Ating buod naman ay, makikita dito sa larawan na pabalik na ng bayan si Basilio at may naaninag siyang isang liwanag dito sa gubat at may narinig siyang mga yabag at may isang anino pumunta sa kanya kinaroroonan at pinuntahan niya ito at nagtago siya. Nagulat si Basilio nang makita niya si Simon na isang mag-aalahas na naguhukay at habang pinapanood ni Basilio si Simon na naguhukay ay bumalik sa kanyang alaala noong 13 taon na si Simon ang tumulong sa kanya sa paglilibing sa kanyang inang si Sisa at kay Elias. At habang pinapanood naman ni Basilio si Simon na naghukay ay napansin ni Basilio na patigil-tigil at parang pagod na si Simon sa paghukay. At dito pinuntahan ni Basilio at nagpakilala siya at sinabi kay Simon na si Simon ang tumulong sa kanya sa paglilibing sa kanyang inang si Sisa at kay Elias. At nagbigay tulong si Basilio kay Simon sa paghukay. Binalak ni Simon na patayin si Basilio upang mapanatili ang kanyang lihim. Ngunit alam ni Simon na parehas lamang sila ni Basilio na gusto lamang makapaghiganti. Ipinagtapat ni Simon ang kanyang ginawa sa loob ng paaralan ng wikang Kastila. Hiningi niyang gawing lalawigan ang Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay-pantay na karapatan ang mga Pilipino at Kastila. Ayon kay Simon, ang mga hiling na ito ay parang pagpawi sa kanilang pagkamamamayan at pagkapanalo ng mga naniniil. Dagdag pa ni Simon, ang pagdagdag pa ng isang wika ay hahantong sa pagkakaunawan ng bawat isa. Taliwas naman dito ang paniniwala ni Basilio. Aniya ang mga Kastila daw ang siyang magbubuklod sa mga pulo at makapagpalipit sa mga Pilipino sa pamahalaan. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Simon sa sinabi ni Basilio. Ang sabi ni Simon, ang wikang Kastila ay hindi magiging wika ng
pangkalahatan dahil bawat bayan ay may sariling wika na kaugnay sa damdamin ng kaugalian nito. Doon nagtatapos ang ating buod. Para naman sa ating piling sabi ay Simon, Kabanata 7. Ang mga kabataan ay silat sa karanasan at mapangarapin, laging sumunod sa lipad ng paru-paro at halimuyak ng bulaklak. Humingi kayo ng pantay-pantay na karapatan ang pagsunod sa mga kaugaliang Kastila, ngunit hindi niyo naisip na ang hinihingi ninyo ay kamatayan, pagkasira ng inyong pambansang pagkakakilanlan. Isang lahing walang pagkakakilanlan, isang bansang walang kalayaan. Tara na at dumako na tayo sa ating pagsusulit. Unang katanungan, masibang hayop, pihikang alaga. Ano ang sagot? Magkasing kahulugan yan, syempre. Pangalawa, kubling hangarin, hayag na pangarap. Magkasing kahulugan yan, tol. Nananaghoy na damdamin, tumatangis na puso. Magkasing kahulugan din yan. Dumaluhong nakaaway, sumugod sa kawal. Magkasing kahulugan yan. At sa huling katanungan ay labis na hilahil, sobrang kaligayahan. Magkasalungat yan. Diyan kayo nagkakamali. At para sa ating tag dito, ano nga ulit yun? Wait lang, cut natin yun. At doon nagtatapos sa aking presentasyon. Ang aral naman na natutunan ko dito sa kabanata na ito ay ang bawat tao sa mundo ay mayroong kanya-kanyang pamamaraan kung paano nila makakamtan ang mga layunin at adhikain nila sa buhay. Yun lang, salamat po. Cut. Okay na yun.